Hello guys! Welcome po. So, tatanong naman natin ngayon para to sa mga no contact situation. Ayan. Give me the message. Magkikita pa ba kayong muli ng person mo? Or ano yung posibleng mangyari? Okay? Kung magkikita kayo, ano yung posibleng magaganap or mangyari sa inyong dalawa? Okay? So, tingnan natin kung ano yung reaction. Give me the message. Ano yung posibleng mangyari pag nagkita kayong muli? Ayun, okay? Ayan, ano yung posibleng mangyayari kung sakaling magkita kayo? So, be open-minded po. Hindi po halos lahat makaresonate. And thank you nga po pala sa mga nagsusubscribe. Sa mga bumabalik, maraming salamat. So, tingnan natin pag nagkita kayo, ano yung reaction nyo sa isa't isa? Ano yung posibleng mangyayari? Oh, King of Cups. Reverse pa, Naka-reverse siya. Oh, Ten of Cups. Reverse. Bakit ganito? Okay. Meron akong nakikitang Scorpio, Cancer, or Pisces. Meron ditong Aries, Leo, Sagittarius, Virgo, Taurus, and Capricorn, Meron akong nakikitang Sagittarius, Gemini, Aquarius, and Libra. Halos lahat andito na. Meron akong nakikita dito, Yung bang tipong energy na nagmamatigas. Pwedeng ikaw or pwedeng siya. Kung sino man yung may atraso sa inyong dalawa. Meron akong nakikita ditong tao na nagmamatigas. Ganon. Kumbaga, sinarahan niya na yung pintuan mula sa taong ito. Ganon. Kumbaga, yung pagkikitang ito, pwedeng masyadong mapait, okay? Ito lang nakikita ko kasi nakikitaan ko dito, wala na yung isa ditong pagmamahal dun sa person niya. Merong separation na nangyari dito sa dalawang to, So, lumalabas dito, nagiging siyang bato pagdating sa kanyang person. Kumbaga, pwedeng napagod na or pwedeng nagsawa na. Kaya dito, pagdating sa puso niya, nagiging ng bato, okay? Ayaw niyang bigyan ng lambot itong kadiling niya dito, Baga, sinarhan niya na yung pintuan or pwedeng hanggang ngayon, galit pa rin tong tao na to. Kaya, dito, naka-reverse agad eh. Kumbaga, wala na akong care, wala na akong pagmamahal, wala na akong intensyon na bumalik pa sa kanya. Ganon, okay? So, ganon yung energy ng tao na to. Ito lang nakikita ko. Kaya lang, sa kabilang banda, meron nag-iintay. Ito lang nakikita ko. May nag-iintay. Meron din baka sakali, may baka sakali. Pwedeng posibleng mangyari to, dun sa iba. Na tumungo. Kasi meron ako nakikitang travel, okay? Pwedeng yung iba sa inyo nasa distance, pwedeng malayo sa isa't isa, pwedeng nasa ibang bansa, or pwedeng ikaw yung nasa ibang bansa. Bago tumungo to, kailangan ng paglalakbay. Ito lang nafe-feel ko. Kaya lang dito, meron ditong nagiging madamot eh. Alam mo yun? Pwedeng yung iba sa inyo meron kang anak mula sa tao na to, pwedeng ex-wife, ex-husband, ka-live-in partner, mga ganun, na merong anak na kailangan suportahan. Kaya lang nakikitaan ko dito, meron dito nagkakait eh. Merong hindi nagbibigay ng suporta dito, okay? So dito, nakikitaan ko dito, yung isa nasa ibang bansa pero hindi nagiging mapalad siya sa ibang bansa. Ganon, ito lang nafe-feel ko. Pwedeng kaya hindi siya nagiging mapalad sa ibang bansa dahil stress siya. Ganon, okay? May ni-stress, ayan. Pwedeng nakikitaan ko dito yung tipo na pwedeng sa ibang bansa sila nagkaroon ng separation, okay? Pwedeng sa komunikasyon, hindi personal, pwedeng text, chat, or tawag, Kasi nakikitaan ko dito, walang physical na nagkikita pa, okay? Pwedeng nasa ibang bansa, merong natuklasan, nagkaroon ng separation, na kung saan merong mga nabitawang salita at meron ditong nagkakait at hindi nagbibigay ng suporta. So, ito lang nafe-feel ko, So, dito lumalabas din dito, meron ditong naliliwanagan na sa sitwasyon. Okay, yung iba sa inyo, pwedeng meron kang kadiling dito na naliliwanagan or pwedeng ikaw, naliwanagan ka.
Meron akong nakikitang taong nag-iisip eh. Yung bang tipo na kapag 'to ay may time na mag-isip ano, halimbawa papahinga na siya, oras na niya ng tulog ganyan, magninilay-nilay 'tong tao na 'to. May time na naaalala niya yung bawat sandali ng mga nangyari sa inyo sa nakaraan, yung masaya pa kayo ha. Kaya lang dito, may time na may nag-uudyok sa tao na 'to na kailangang ayusin na, kailangan ng makipag-communicate, kailangan ng makipagkasundo. Yung bang tipong gusto na ng tao na 'to ng peace be with you, okay? Gusto na ng tao na 'to na makipagbati sa'yo kung ikaw yung nagmamatigas dito. Kaya lang lumalabas dito, meron ditong tao na ayaw eh, ayaw, nagmamatigas siya. Kumbaga, sarado yung isipan niya pagdating sa person niya dahil ayaw niya ng pagbuksan ng pintuan nito, okay? Kumbaga, pwedeng mas matindi yung ginawa kaya ganun na lamang yung reaction, ano. Merong tao dito na ayoko, kahit anong gawin niya, hindi ko siya papapasukin sa buhay ko, manigas siya. Ganun, ano. Kumbaga, nafe-feel ko dito na saradong-sarado na yung puso at isipan ng tao na to at galit siya, okay? So, kaya siya galit ano, may dahilan naman dito. Ito lang nakikita ko. May dahilan siya kung bakit siya nagagalit dito. Kaya dito, no, panay-paling siya. Naku, wag siya magpapakita sa akin dito, no. Yaring-yari tong tao na to. Ganon yung energy, no. Kasi meron tong mga ginawang atraso sa kanya. Pwedeng meron siyang natuklasang betrayal, meron pangulin niya, ano, basta pang-cheat, ganon, pangulin niya, lunya, yan. So may pang-cheat, okay? Or pwede rin sabihin meron siyang nakita, meron siyang natuklasan, meron nagsabi, okay? So et cetera, no? Na kung saan may betrayal na nangyari. Kaya dito, itong tao na to, sarado yung kaisipan niya, naku, wag siyang makakabalik, okay? Dito sa Emperor Reverse, kumbaga nagiging sarado yung isipan niya, hindi niya tanggap tong tao niya kasi meron siyang person dito na hindi nagbibigay ng suporta. Pwedeng nagpakabinata, nagpakadalaga, kumbaga in-enjoy yung moment niya sa lugar na pinuntahan niya, okay? Or pwede rin ikaw yung nasa ibang bansa, meron ditong yung perang ibinibigay mo, okay, na suporta para sa anak mo, hindi niya inilalagay doon, okay? Pwedeng mabisyo or pwede rin meron tong mga kalukuhang ginagawa na kung saan ano, dun pumasok yung kaliwanagan dun sa isang tao rito, okay? So, lumalabas din dito, no, meron akong nakikita ditong tao na nag-iisip, nagkakaroon siya ng katalinuhan dito, na naliliwanagan sa sitwasyon na kinakaharap niya dito. May time na meron ditong gusto na, yung mga tipo, meron ditong taong gusto ng bagong simula, yung bang gustong sumugal, kaya lang wala siyang lakas ng loob, ano. Yun yung nasa sa isip ng tao na to. Gusto niyang makita ka, gusto niyang pwedeng humingi ng tawad, gusto niyang humingi pa ng pagkakataon. Kaya lang dito, no, wala siyang lakas. Pinanghihinaan siya ng loob kasi hindi niya alam kung paano siya mag-uumpisa. Kung paano niya ilalahad yung sarili niya. Okay, ganon. Hindi niya alam kung paano niya ilalahad yung sarili niya dun sa kadiling niya. Okay? Dahil sa mga pagkakamaling nagawa niya dito sa Seven of Swords. Okay? Kaya dito, ito yung ninanais niya eh. Maibalik yung friendship, pakikipagkaibigan, pagmamahalan, okay? Yung mga tipo na meron kayong, kumbaga, family kayo ng tao na to, ano? Family kayo ng tao na to, gusto niyo ibalik niya yon, mag-start siya sa friendship dito sa Three of Cups. Okay? Gusto ng tao na to makipagkasundo sa'yo. Kaya lang dito, no, merong sarado yung isipan. Wala na, may lamat na, tama na, kalokohan na yan, ganon, okay? Ganon yung energy, no? Kumbaga, kahit anong paliwanag ng person niya or kadiling niya dito, hindi niya tanggap. Hindi siya maniniwala, okay? Ganon. Ito lang nakikita ko dito. So, tingnan natin, ano, kung magkikita kayo, no, ano yung gusto niyang sabihin sa'yo? Okay, ito lang ha. So, tingnan natin dito, no, sa love message oracle. Kung magkikita kayo, ano yung gusto niyang sabihin sa'yo? Ayan. So, kukuha ako ng 7, engagement. Gusto ko niya ng pakasalan dito, no. So, nakikitaan ko dito, pwedeng yung iba sa inyo, kaya hindi mo na rin to pinapapasok sa buhay mo. Pwedeng meron ka ng bago, pwedeng engage ka na sa bago, or pwede rin sabihin, nakakommit ka ngayon, ganyan. Para bang ang dating, huli ka na. Huli na ang lahat, ganyan. Kasi nakikitaan ko dito na ibalik mo muli yung lakas mo. Kumbaga, lumalabas dito yung energy para sa'yo, okay? Yung bang tipo na
ikaw na yung may control sa sitwasyon. Alam mo na yung maging masaya kahit wala siya. Kumbaga, dumidepende ka na lang para sa sarili mo. Ganun yung energy mo. Ayan. So, priority may goal mo. Yung iba sa inyo, no? Kaya dito, lahat ng gusto mo, nakukuha mo. Okay? Pagdating sa connection, ano, pwedeng yung iba sa inyo, nagmamanifest ka. So, nafe-feel ko dito, malapit mo nang makamit yung manifestation na hinihiling mo. Okay? So, nakikitaan ko rin dito, meron ditong parating sa'yo. Pwedeng iba sa inyo, ang goal mo, pwedeng magkaroon ka ng panibagong magmamahal na merong equal and balance na relasyon. Pwedeng ito yung hinihiling mo, ito yung minamanifest mo. Ganon. So, forgive and release. So, nakikita ko dito, no? Pwedeng meron ditong tao dito na gustong ng kapatawaran, ano? So, yung iba sa inyo, meron lang ditong konting message para sa'yo, pwedeng advice. So, dito, no, kapag baga, yung tipo na matatag ka kapag mas pinaiiral mo yung pagmamahal, ano? So, dito, mas mainam yung magpatawad kasi the more na nagpapatawad ka kaysa magalit, mas nakakalaya ka sa sitwasyon. Kumbaga, yun yung pinaka-message nito, no? Forgive and release. Forgive, patawarin para makita mo muli or para mabuo mo muli yung sarili mo. Release dun sa mga taong hindi mo na pinapapasok sa buhay mo. Okay? Ganun. Free yourself. So, pagpapalaya, no? Kumbaga, ang lumalabas ditong mensahe, hindi mensahe ng kadiling mo, no? Mensahe mo para sa sarili mo. Ganun, okay? Ito yung nakita ko din yun. Kumbaga, may pagpapalaya sa sarili. Pinapalaya mo yung sarili mo sa lahat ng mga pasakit na naranasan mo mula sa tao na to. Kasi dito, lumalabas ayaw na ayaw mo eh. Pwedeng galit ka pa hanggang ngayon. Pero dito, sinasabihan ka dito, dalhin mo pa rin yung pag-ibig, pagmamahal, no? Huwag kang magalit. Kasi, the more dinadala mo yung galit, para kang nakagapos pa rin sa nakaraan mula sa anino ng taong ito. Okay? So dito, sinasabihan ka dito, love ang unahin mo, and forgive, and releasing. Ganon, okay? So, patawarin mo tong tao na to. Hindi naman pagpapatawad para papasukin siya muli. Pagpapatawad para palayain mo yung sarili mo dito sa free yourself. Kasi, kapag wala ka ng control sa sitwasyon, lalo-lalo na sa lahat ng bagay, lahat ng pangyayari, kung mayroon kang inaasam na isang relasyon at gusto mo magtagumpay ito, kailangan mo munang unahin palayain yung sarili mo. Okay? Kasi kapag galit ka sa nakaraan mo, hindi makakapasok yung panibagong relasyon na inaasam mo kasi namumuo pa rin yung galit sa puso mo. Alam mo yun? Pero once na napalaya mo yung sarili mo sa galit na nararamdaman mo sa nakaraan mo, dyan papasok yung bago. Okay? At dun ka na magiging buo para dun sa bagong papasok sa buhay mo. Ayan. Ayan, ito na